ito yung sinasabi sa inyo kanina mga kapiksi, na kung meron kayong mga kailangan pagdesisyonan, huwag kayong magmadali. Kasi with this energy mga kapiksi, kitang-kita natin na yung indecision, ibig sabihin nito hindi makapagdesisyon. You are trapped between two options, or probably more than two mga kapiksi, no, sa buhay nyo right now, na medyo nahihirapan kayong magdesisyon. So sa mga ganitong pagkakataon guys, sabi nga dito, mag-pause, mag-isip ng mabuti, magpahinga muna kung hindi nyo kailangan, kung hindi talaga kayo makapag-desisyon agad-agad mga kapiksi, okay? And libangin nyo muna yung sarili nyo. Kailangan kasi kapag nag-desisyon kayo guys, maliwanag, no? Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong April, para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual message nyo, ito yung para sa life messages, and ito naman yung para sa love life mga kapiksi. So kung ano na lang yung message na makaresonate sa inyo guys, take that message. Unahin natin tong spiritual message for you, Scorpio. Pause mga kapiksi, no? Ibig sabihin nito, pause, tigil muna, stop muna, magpahinga, mag-relax, mag-reset, no? R&R by Lalaboy. Search nyo na lang yung kanta na yan guys, R&R, si Lalaboy yung kumanta. So, ibig sabihin nito, magpahinga, mag-pause muna, take some time out for yourself, mga kapiksi. Heal yourself, be happy with yourself, enjoy yourself, no, give back to yourself. Mga kapiksi, sometimes, ito madalang nating nagagawa minsan kasi, especially pag adult na tayo, or kahit hindi naman adult guys, no, kasi even yung mga medyo bata-bata pa, teenagers, ganyan, meron din silang sarili-sariling buhay, like yung mga sa eskwela nila, problema sa eskwelahan, di ba, or whatever. As adults, iba naman yung responsibilities natin, so iba naman yung stress level natin. Pero lahat tayo guys ay kahit papano, iba-iba man yung obligasyon natin, iba-ibang stage man tayo ng buhay. Meron din tayong mga kanya-kanyang level ng stress and pag-aalala sa buhay. So, it's okay to take a rest and pause. Huwag mo na mag-isip ng kung ano-anong mga bagay sa buhay mga kapiksi, and just focus on yourself, focus on being alive, diba? Focus on being happy. Just give your energy back to yourself mga kapiksi, para makapag-recharge ka, ma-refresh ka, ma-cleanse ka, no? Para maging maayos ka. Kumbaga parang reboot, 'di ba? Reboot, restart. Alam niyo 'yun, para maging maayos kayo. Mga kapiksi, it's okay to pause paminsan-minsan, guys, okay? So ito yung message yan guys. If you're feeling unsure about a decision, there's probably a good reason. Take your time and think it through. There's no need to rush yan. Ito, importante ito guys. Huwag kayong magmadali, okay? Allow your heart's wisdom to guide you. If you feel pressure to act immediately, it's probably a sign that it isn't the right opportunity. Don't worry, because more opportunities will come along, and the right ones will fit like a gorgeous glove. So, huwag tayong magmadali sa buhay natin mga kapiksi, especially kung sabi nga dito, may mga kailangan kayong pagdesisyonan, no? Minsan kasi yung kapag nagdidesisyon tayo agad-agad, padalos-dalos, hindi tayo nakakapag-isip ng tama mga kapiksi, di ba? And kung ano-ano na lang yung mga desisyon na alam niyo yung mga desisyon na nagagawa natin sa buhay. Sometimes it causes more harm than good to us mga kapiksi. So always take your time, huwag tayo magmadali. Palagi ko sinasabi sa inyo guys, life is a journey, it's not a race, hindi ito karera, guys. So may ibang tao na mabilis yung andar ng buhay nila, while there are some na kahit mabagal, at least masaya naman, 'di ba? So, importante kasi yung happiness guys, no? Kailangan balansa yung buhay natin, mga kapiksi. So, just pray, and when you pray mga kapiksi, mag-ask kayo ng guidance always.
from your spirit guides, from the divine universe, and listen to your intuition, mga kapiksi. Hindi kayo mapapahamak. Alright? Okay. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa message na yan. Ito naman yung para sa life messages nyo. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, yung promo natin, magbibigay ako ng free 3-in-1 pampaswerte subliminal, guys. So, pampaswerte sa buhay, sa pera at saka sa love life, mga kapiksi, kaya mag-avail na kayo. And ito yung mga messages natin para sa inyo. This is both negative and positive. We have indecision and door to romance. Ito yung sinasabi sa inyo kanina, mga kapiksi, na kung meron kayong mga kailangan pagdesisyonan, huwag kayong magmadali. Kasi with this energy, mga kapiksi, kitang-kita natin na yung indecision, ibig sabihin nito, hindi makapagdesisyon. You are trapped between two options, or probably more than 2, mga kapigsino, sa buhay nyo right now na medyo nahihirapan kayong magdesisyon. So, sa mga ganitong pagkakataon, guys, sabi nga dito, mag-pause, mag-isip ng mabuti, magpahinga muna kung hindi nyo kailangan, kung hindi talaga kayo makapagdesisyon agad-agad, mga kapigsi, okay? And, libangin nyo muna yung sarili nyo. Kailangan kasi kapag nagdesisyon kayo, guys, maliwanag, no? Nasa magandang condition kayo, kasi sometimes kapag nape-pressure kayo tapos kailangan nyo magdesisyon, doon na parang nagkakaroon ng pagkakamali sa mga desisyon, lalo na pag nagpadalos-dalos. And always affirm, mga kapigsi, na everything is always working out in my favor, okay? Para kung ano man yung maging desisyon nyo, kasi hindi nyo naman talaga malalaman yung magiging resulta, guys, no, hanggang hindi nyo susubukan, diba? Pero if you affirm, mga kapigsi, na everything is always working out in my favor, ganyan, kahit ano pa maging desisyon nyo, guys, palaging panalo pa rin kayo, kumbaga palaging may advantage pa rin kayo, mga kapigsi, okay? So, isa yun sa mga excuse me, guys, isa yun sa mga magandang affirmation na pwede nyong idagdag sa buhay nyo, guys. Everything is always working out in my favor, no? Ibig sabihin, pabor palagi sa inyo yung sitwasyon, mga kapigsi, para palagi kayong panalo sa buhay. Alright? And ito naman, yee excuse me, guys. Kinikilig ako sa inyo. So, ito naman, guys, door to romance. Ay, so sa mga kapigsi natin, hindi pa to love life, kasi meron pa tayong love messages mamaya, pero parang love life na rin ito, mga kapigsi. Ibig sabihin ito, maganda yung romantic energy nyo. Mga kapigsi, nagbubukas yung pintuan ng happiness when it comes to love, abundance of love and happiness, no? Pagdating sa romansa, pagdating sa pag-ibig, mga kapigsi. So, i-mind nyo na yan, mga kapigsi. Harmonious relationship, diba? Mind, harmonious relationship, harmonious partner, specific person, punong-puno ng pag-ibig and love ito, mga kapigsi. Okay? So, i-mind nyo na yan, guys, sa comment section. Alright? Okay. And ngayon naman, tingnan naman natin yung sa love life nyo, guys. Habang sinashuffle ko to, naka-flash sa screen nyo yung ating paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga sabit sa relasyon nyo, guys. Okay? So, sa mga interesado, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. Okay. So, eto naman, guys, yung sa love life nyo. Ito yung mga pwedeng influence sa love life nyo, guys. Meron tayong travel at saka meron tayong young male energy. So, young male, ibig sabihin pwedeng he yung relationship nyo, guys. Ibig sabihin lalaki-lalaki, or pwede rin he-she, mga kapigsi. So, it's either bata. Again, pag sa love energy, guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo parehas, or energy nila, energy nyo.
or pwedeng magkabaligtad din yung roles. So, pwedeng mas bata sa'yo o kaya mas bata ka sa kanya, mga kapiksi, sa edad, or pwede rin na may pagka immature or irresponsible yung person. Okay? So, yun yung mga nakikita natin. But, regardless of this, meron tayong nakikita travel energy dito. So, maaring magbakasyon kayo ng person mo or surpresahin kayo ng travel or mag-travel ka together with this person para magkaroon kayo ng magandang bonding. Lalo na ngayon summer, mga kapiksi, kasi April na to. So, summer season, ito yung magandang time for travel. For some, ito talaga yung mga panahon na peak, no, yung travel, guys, kasi syempre, 'di ba? It's very safe. So, yeah, enjoy nyo lang, mga kapiksi, no? And magpakasaya kayo ng person mo, spend time together, bond together para magkaroon kayo ng harmonious na relationship. And for some of you, pwedeng kapag, let's say for example, wala pa kayong person ngayon, baka pag nag-travel kayo, mga kapiksi, makilala nyo itong person na to, 'di ba? So, maaring, dahil nga bumubukas yung love energy nyo, so, maaring doon mo na makilala itong the one na ito. Ay! Kilig-kilig naman kayo dyan, guys. Alright? So, comment down below. Scorpio, if feeling nyo, nakaresonate kayo dyan for more tarot readings, guys. Sorry. Comment down below kung saan kayo nakaresonate. Dito ba sa spiritual, sa love ba, or sa love life? Life or love life? And for more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.